Isang pirma lang, bura na ang 10 taon na sakripisyo. Iniwan akong walang tahanan, walang dangal, at walang pangalan. Pero ang hindi alam ng asawa kong traidor, ang bawat luhang pinatak ko ay siyang magiging semento ng bagong imperyong itatayo ko. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga taong nagtangkang yurakan ang pagkatao ko? Abangan ang laban ng isang asawang niloko, ngunit hindi natalo. Huwag mong asahan na may matitira sa'yo, Elena. Ang 10 taon mo bilang asawa ko ay isang malaking pagkakamali at basura lang sa buhay ko. Ang tinig ni Kengo ay matalas, tila isang patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Elena sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng tsa na kanina pa niya inihanda. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinakamamahal niya ay tila mga basag na bubog na pilit na pumapasok sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, nakita niya ang refleksyon sa salamin. Si Kengo, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong katapatan, ay nakayakap sa isang babaeng hindi niya kilala, habang ang mga dokumento ng diborsyo ay nakalatag sa mesa na parang isang hatol ng kamatayan. Hindi siya nakagalaw. Ang tray sa kanyang mga kamay ay tila naging napakabigat. Ang bawat daliri niya ay inaninigas, habang ang init ng tsaa ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga palad. Gusto niyang magmakaawa, gusto niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahinang tunog ng paghikbi na agad niyang sinakal. Ang mga pader ng mansyon na kanyang inalagaan, ang mga kurtinang kanyang tinahi, at ang bawat sulok ng bahay na ito na saksi sa kanyang pagtitiis ay tila biglang naging malamig na bilangguan. Ang lahat ng pagmamahal na kanyang ibinigay ay binaliwala, tinapaktapakan, at itinapon na parang walang halaga. Dahan-dahang umatras si Elena, ang kanyang mga paa ay mabigat na tumapak sa sahig na gawa sa nara. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang luha sa sahig. Ang bawat patak ay isang pag-alala sa mga pangakong napako at mga pangarap na naglaho. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagkakawasak. Ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa bintana, lumilikha ng isang malungkot na melodiya sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga nakaraang taon. Ang mga gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalala, ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang mapanatili ang dangal ng pamilya. Lahat ng iyon ay nagbago sa isang kisap mata. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang sagot at puno ng pait. Bakit kailangang maging ganito kabilis ang pagbura sa 10 taon ng pag-ibig at pagtitiis? Nang tuluyan siyang makalabas sa pinto, hindi niya pinansin ang ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan. Hindi siya lumaban, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, habang ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pait at pagtataka. Ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsisimulang manigas, isang determinasyong hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa gitna ng pagbagsak, isang boses sa loob niya ang bumulong. Hanggang dito na lamang ba ang halaga ng kanyang buhay? Ang ulan ay lalong lumakas, tila mga libo-libong karayom na tumutusok sa balat ni Elena. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay pabigat ng pabigat. Ang kanyang mga binti ay nangangatog sa tindi ng ginaw at matinding dagok ng emosyon. Ang bawat bahagi ng kanyang damit ay basang-basa, dumidikit sa kanyang katawan na tila simbolo ng kanyang pagkakadapa sa harap ng realidad. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, basta ang mahalaga sa kanya ay ang makalayo sa lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Isang lugar na ngayon ay naging saksi sa pinakamabigat na pagtataksil ng kanyang asawa. Tumigil siya sa ilalim ng isang lumang waiting shed sa gilid ng highway
kung saan ang mga ilaw ng dumadaang sasakyan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Ang kanyang telepono, na kanina pa nakasilid sa loob ng kanyang basang pitaka, ay biglang umalingaw-ngawang tunog. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang pangalan ni Don Fernando ang nakita niya sa screen. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang sagutin niya ang tawag. Ang kanyang boses ay halos pabulong at puno ng pait. "Elena, nasaan ka?" Ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. Isang boses na hindi niya inaasahang marinig sa ganitong oras. "Tay, wala na po ang lahat," ang sagot ni Elena. Ang bawat salita ay may kasamang paghikbi. "Pinalayas na ako ni Kengo. Wala na po akong matutuluyan." Sa kabilang linya, isang malalim na buntong hininga ang namayani. Kasunod ang isang mahabang katahimikan. Para kay Don Fernando, si Elena ay higit pa sa isang manugang. Siya ang natitirang refleksyon ng kabutihan sa isang pamilyang unti-unting nilamon ng kasakiman at ambisyon. Hindi nagtagal, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang mga ilaw nito ay naging parang mga mata sa gitna ng kadiliman. Nang bumukas ang pinto, ang figura ni Don Fernando ay lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Elena noon. "Halika, Elena. Hindi mo deserve ang ganitong pagtrato," wika ni Don Fernando habang inaalalayan siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay mainit at tahimik. Isang malaking kaibahan sa bagsik ng ulan sa labas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensyon na kinimkim ni Elena ay unti-unting bumitaw. Ang kanyang mga mata ay pilit na pumipikit. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malambot na upuan. Habang ang sasakyan ay tahimik na bumabagtas sa madilim na kalsada, si Elena ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga bahay na dumadaan. Ang bawat bahay ay may kanya-kanyang kwento ng saya at lungkot. Katulad ng kanyang sariling buhay na ngayon ay tila isang pahinang binura at kailangang sulatan muli. Hindi niya namalayan ang pagtulog sa gitna ng kanyang pagod. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang mga alaala ng nakaraan, mga gabing puno ng tawanan at pag-asa. Bago ang lahat ng ito, ay naging isang bangungot na mahirap takasan. Pagkagising niya, ang sasakyan ay nasa harap na ng isang mansyon na hindi pamilyar sa kakanya. Ang mansyong ito ay mas malaki, mas tahimik, at puno ng mga antigong gamit na tila may kanya-kanyang kwento ng nakaraan. "Dito ka muna, Elena," sabi ni Don Fernando habang binubuksan ang pinto. "Dito, walang makakasakit sa'yo. At dito, malalaman mo ang tunay na halaga ng bawat sakripisyong ginawa mo." Si Elena ay tumingin sa paligid. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang pag-asa ay nagsisimula pa lamang sumibol, ngunit ang anino ng nakaraan ay nananatiling nakadikit sa kanyang diwa. Ano ang susunod na mangyayari? At bakit handa si Don Fernando na mag-alok ng tulong sa isang babaeng itinapon na ng sarili niyang anak? Ang loob ng silid na ibinigay ni Don Fernando kay Elena ay amoy lumang papel at mga tuyong bulaklak. Isang amoy na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Sa gitna ng malawak na silid, isang mesa ang nakapwesto malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatagos at nagbibigay ng mahinang kislap sa mga gamit sa ibabaw nito. May mga lapis, ruler at mga blangkong papel na nakahanda, tila naghihintay ng mga linyang magbibigay sa kanila ng buhay. Hindi napigilan ni Elena ang sarili. Bagamat pagod at sugatan ang kanyang damdamin, ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw patungo sa mesa. Sa bawat pagdampi ng graphite sa papel, ang sakit na nararamdaman niya sa dibdib ay unti-unting nababago ng anyo. Hindi na ito basta paghikbi, kundi isang masalimuot na disenyo ng isang bahay na puno ng liwanag. Ito ang pangarap niyang tinago sa loob ng 10 taon, ang mga planong hindi niya kailanman naipakita kay Kengo
Dahil laging sinasabi ng lalaki na ang boses ni Elena ay dapat manatili sa kusina at hindi sa mundo ng konstruksyon. Habang iginuguhit niya ang mga kurba ng bintana at ang estruktura ng mga pundasyon, hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Si Don Fernando ay nakatayo doon, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang manugang. Sa mga mata ng matanda, ang nakikita niya ay hindi isang babaeng talunan, kundi isang arkitekto na ang henyo ay pilit na ikinulong ng isang mapang-aping asawa. Hindi ko akalaing may ganito kang galing, Elena. Ang malalim na tinig ni Don Fernando ay bumasag sa katahimikan, dahilan upang mapatalon sa gulat ang dalaga at mabilis na takpan ng kanyang mga guhit. Tay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na magkalat sa mesa. Ang paghingi ng paumanhin ni Elena ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga balikat ay pilit na ibinaba bilang tanda ng paggalang at pagpapakumbaba. Lumapit ang matanda at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Huwag kang humingi ng paumanhin sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng dangal. Matagal ko nang nakikita ang pasakit mo sa piling ng anak ko. Nakita ko kung paano niya nilamon ang iyong mga pangarap para lamang sa kanyang sariling kapritsyo. Ang mga salitang yon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng nakasarang emosyon ni Elena. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagkalito dahil sa wakas, may isang tao na nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng 10 taon, siya ay naging anino lamang sa sarili niyang buhay. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng isang lalaking itinuturing niyang ama, ang kanyang sarili ay nagsisimulang mabuo muli. Bago lumabas ng silid, iniwan ni Don Fernando ang isang lumang folder sa ibabaw ng mesa. Buksan mo yan bukas. Iyan ang mga proyektong hindi natapos ng ating kumpanya. Gusto kong makita kung paano mo ito babaguhin. Pagkaalis ng matanda, naiwan si Elena na nakatitig sa folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa kaba, kundi sa isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asa. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga puno. Lumilikha ng tunog na tila isang bulong ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtutuon, sa folder, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang nakapaloob sa mga proyektong ito na magpapabago sa kapalaran ng pamilya? Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa siwang ng kurtina, nagbibigay ng mainit na haplos sa mukha ni Elena. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang paggising ay hindi sinalubong ng bulyaw o utos mula sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa mansyon ni Don Fernando ay hindi nakakatakot. Ito ay payapa, isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-iisip. Dinala niya ang folder na ibinigay ng matanda sa hardin, kung saan ang mga bulaklak na bougainvillea ay namumukadkad sa ilalim ng umaga. Habang binubuksan ng folder, ang mga pahina ay naglalaman ng mga lumang blueprint na puno ng alikabok at mga notasyong puno ng pagkakamali. Ito ang mga proyektong hinayaan ni Kengo na mabulok dahil sa kanyang kawalan ng interes at pagmamadali para sa madaling kita. Ang bawat linyang mali ay isang pagkakataon para kay Elena. Kinuha niya ang kanyang lapis at sa bawat pagbura at pagguhit muli, ang bawat disenyo ay tila nagiging isang simbolo ng kanyang sariling pagbangon. Ang bahay na dati madilim at masikip sa kanyang mga pangarap ay unti-unting nagiging isang obra maestra ng liwanag at espasyo. Hindi niya namalayan ng oras. Ang pagtutuon ng kanyang isip sa mga guhit ay naging isang uri ng gamot sa kanyang sugatang damdamin. Sa bawat anggulo na kanyang inaayos, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang tiwala sa sarili.
Hindi siya isang alipin ng kanyang asawa. Siya ay isang arkitekto, isang tagalikha, at isang taong may kakayahang magtayo ng sarili niyang pundasyon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Kengo ay abala. Sa isang marangyang opisina, hindi batid na ang taong kanyang itinapon ay unti-unting nagbubuo ng isang bagay na magpapabagsak sa kanyang mapanlinlang na mundo. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na may hawak na ulat. Ang mukha ay puno ng kaba. Sir Kengo, may problema po sa isa sa ating mga lumang proyekto. May nag-file ng reklamo tungkol sa mga structural integrity ng gusali. Ang boses ni Kengo ay punong-puno ng kayabangan nang siya ay tumingin sa labas ng bintana. Ayusin mo yan gamit ang pera. Huwag mo akong abalahin sa mga maliliit na bagay na yan. May mas malalaking kontrata tayong dapat asikasuhin. Hindi alam ni Kengo na ang mga proyektong kanyang binabaliwala ay ang mga proyektong nasa kamay na ngayon ni Elena. Ang bawat kapabayaan ni Kengo ay unti-unting nagiging ebidensya ng kanyang kawalan ng kakayahan bilang isang pinuno ng kumpanya. Si Elena, sa kabilang banda, ay hindi nagmamadali. Alam niyang ang bawat gusaling kanyang itatayo ay dapat maging matibay, hindi lamang sa pundasyon, kundi sa katotohanan. Habang papalubog ang araw, nakatitig si Elena sa kanyang natapos na sketch. Ang gusali ay mukhang matatag, matayog, at puno ng dignidad. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng papel, nararamdaman ang init ng kanyang dedikasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Handa na siyang ipakita sa mundo ang kanyang tunay na halaga, ngunit alam niyang ito ay magiging simula ng isang malaking digmaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tanong ang nananatili. Kung malaman ni Kengo na siya ang nasa likod ng muling pagbangon ng kumpanya ng kanyang ama, ano ang magiging reaksyon nito? Ang hangin sa loob ng gusali ng kumpanya ay tila mabigat, puno ng kuryente, at hindi maipaliwanag na tensyon. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang simulang ayusin ni Elena ang mga dokumento. At ngayon, ang araw ng pagtatanghal ng kanyang unang disenyo sa mga board members ay dumating na. Suot ang isang disente at maayos na kasuotan, si Elena ay naglakad sa hallway. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nagbibigay ng matapang na ritmo. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Ang bawat anggulo ng kanyang ulo ay matuwid. Ang bawat tingin ay may talim ng isang taong alam ang kanyang halaga. Sa gitna ng paglalakad, isang figura ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Kengo. Ang lalaking minsang nagpahamak sa kanya ay nakatayo sa harap ng pintuan ng conference room. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagtataka at isang bahid ng pangungutya. Elena, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa akin bago ka lumayas? Ang boses ni Kengo ay puno ng mapanirang tono, tila isang lason na pilit na dumidikit sa kanyang pagkatao. Hindi natinag si Elena. Huminto siya sa harap nito. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ni Kengo nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako lumayas, Kengo. Itinapon mo ako. At ngayon, narito ako dahil may tinapos akong trabaho na hindi mo kailanman nagawang ayusin. Natawa si Kengo, isang tawa na walang tunay na saya, puno lamang ng kayabangan. Trabaho? Sa tingin mo ba ay may pakialam ang board sa mga guhit mo? Huwag mong sayangin ang oras nila. Hindi ito tungkol sa akin, Kengo. Ito ay tungkol sa pamilyang ito na matagal mo nang pinapabayaan para sa sarili mong ambisyon. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas, tila bakal na hindi kayang baliin ng kahit anong salita. Biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Si Don Fernando ay lumabas, kasama ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Ang tensyon sa pagitan nina Elena at Kengo ay biglang naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang mga mata ng mga board members ay nakatingin sa kanilang dalawa,
naghihintay ng susunod na mangyayari. Elena, handa na ba ang presentasyon? Ang tanong ni Don Fernando, na tila hindi pinapansin ang presensya ng kanyang sariling anak. Handa na po, Tay, ang sagot ni Elena habang nilalagpasan si Kengo na naiwang nakatayo sa hallway na parang isang estatwa ng pagkagulat. Pagpasok ni Elena sa loob, damang-dama niya ang bigat ng tingin ng lahat. Inilabas niya ang kanyang mga disenyo. Ang bawat guhit ay hindi lamang estruktura, kundi isang solusyon sa mga problemang dulot ng kapabayaan ni Kengo. Habang nagsasalita siya, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga board members. Ang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Ngunit sa likod ng pintuan, ang isang pares ng mga mata ay nakamasid. Si Kengo, na ngayon ay nagsisimulang makaramdam ng takot. Hindi na siya ang taong kayang diktahan at yurakan. Ang kanyang asawa ay nagbago na at ang pagbabagong yon ay isang banta na hindi niya inasahang darating. Sa gitna ng kanyang paliwanag, isang pagkakamali sa dokumentong hawak ni Kengo ang naungkat. Isang pagkakamali na maglalantad sa kanyang pandaraya. Paano niya palulusutan ang ganitong sitwasyon ngayong ang babaeng dati niyang minamaliit ang siyang may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan? Ang loob ng conference room ay naging napakatahimik, tila isang sementeryo kung saan ang bawat paghinga ay nadidinig. Ipinakita ni Elena sa projector ang mga financial reports na magkatugma sa mga structural logs, isang malinaw na ebidensya na ang pondo para sa kalidad ng semento ay inilipat sa ibang account. Ang bawat slide ay isang hampas sa reputasyon ni Kengo. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at galit habang binabasa ang mga datos na inilatag ni Elena. Si Kengo, na kanina pa nakatayo sa may pintuan, ay pumasok ng padabog. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila pumuputok. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Ginawa mo lang ang mga dokumentong yan para siraan ako, Elena. Isa kang traidor sa kumpanyang ito. Hindi kumurap si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa harap. Ang kanyang postura ay hindi natitinag ng bulyaw ng lalaking minsang nag-utos sa kanya kung kailan siya dapat matulog at kumain. Hindi ako ang gumawa ng mga transaksyong ito, Kengo. Ang mga bank records na ito ay galing sa mismong audit ng kumpanya. Kung ito ay kasinungalingan, bakit ikaw ang nakapirma sa bawat paglilipat ng pondo? Tumigil si Kengo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga dokumento at sa mukha ni Don Fernando na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malamig na awtoridad. Si Don Fernando, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito, ay dahan-dahang tumayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Kengo, wika ng matanda, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat na yumanig sa buong silid. Matagal kitang hinayaan dahil akala ko ay matututo ka. Pero ang paggamit sa pangalan ng pamilyang ito para sa iyong pansariling kasakiman ay hindi ko mapapalampas. Si Elena ang nagligtas sa mga proyektong winasak mo. Siya ang arkitekto ng hinaharap ng kumpanyang ito habang ikaw ay naging anino lamang ng iyong sariling kahinaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan sa ambisyon ni Kengo. Nakita niya ang mga board members na isa-isang tumatayo at lumalayo sa kanyang kinatatayuan na tila isang pasyenteng may nakakahawang sakit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan na pinanghawakan ni Kengo ay naglaho na parang usok. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kahihiyan at pagkataranta. Lumingon si Elena sa kanya, hindi na may puot, kundi may awa. Ang awa na tanging nararamdaman lamang ng isang taong nakalampas na sa sakit at nakakita na ng mas malawak na pananaw. Hindi kita gustong pabagsakin, Kengo.
Ang gusto ko lang ay ang hustisya para sa mga taong umasa sa mga gusaling ito. Habang papalabas ng conference room si Kengo, ang kanyang mga yabag ay marahan, puno ng bigat ng isang taong nawalan ng lahat. Naiwan si Elena sa loob, nakatingin sa labas ng malaking bintana, kung saan ang lungsod ay tila naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit sa likod ng pintuan, ang boses ng isang babae, ang kanyang kaagaw, ay narinig mula sa malayo. Isang tunog na nagpapahiwatig na ang laban ay hindi pa tapos. Anong gulo na naman ang idudulot ng babaeng yon sa kanyang buhay? Ang paglabas ni Kengo sa kumpanya ay hindi naging katapusan ng gulo. Pagdating ni Elena sa kanyang sasakyan sa parking lot, isang babaeng may suot na mamahaling salamin sa mata ang naghihintay sa tapat ng kanyang pinto. Siya si Clara, ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng 10 taon ng pagsasama ni na Elena at Kengo. Ang kanyang nangiti ay tila isang mapanirang armas, puno ng pangungutya at kapaitan. Akala mo ba panalo ka na, Elena? Wika ni Clara habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa semento. Ang pagpapatalsik kay Kengo ay simula lang ng impyernong ihahanda ko para sa'yo. Humarap si Elena kay Clara. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang kaibahan sa maapoy na emosyon na ipinapakita ng babae. Hindi kita nakikipagkumpetensya, Clara. Kung ang tingin mo ay tagumpay ang pagkuha sa isang taong walang dangal, nasa iyo ang problema, hindi sa akin. Natawa si Clara ng malakas. Isang tunog na parang basag na bubog sa gitna ng tahimik na parking lot. Ang dangal? Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka sa dangal? Alam ko ang nakaraan mo, Elena. Alam ko ang sekreto ng iyong pamilya sa probinsya. Kapag inilabas ko ito sa media, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala, pati na rin ang pagtingin sa iyo ng matandang si Don Fernando. Gusto mong makita kung paano siya magbabago ng isip? Ang mga salitang iyon ay tumama sa dibdib ni Elena na parang isang malamig na palaso. Ang kanyang pamilya sa probinsya ay ang tanging bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang pinoprotektahan mula sa mundong mapanghusga ng mga mayayaman. Ang nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay tila muling hinuhukay ni Clara. Huwag mong idamay ang pamilya ko sa mga laro mo, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit pilit na pinapanatili ang kontrol. Wala akong pakialam sa pamilya mo, sagot ni Clara habang inilalapit ang kanyang mukha kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kasamaan. Ang gusto ko lang ay ang posisyong ninanakaw mo ngayon. Bitawan mo ang kumpanya o sisiguraduhin kong hindi ka na makakaahon sa putik na kinabibilangan mo. Iniwan ni Clara si Elena na nakatayo roon. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas malamig. Ang pag-aalinlangan ay muling bumalik sa isipan ni Elena. Ang kanyang karera, ang kanyang bagong pag-asa, ang tiwala ni Don Fernando, lahat ay nakasalalay sa isang sikretong kayang gamitin ng isang taong walang prinsipyo. Pagpasok ni Elena sa kanyang sasakyan, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Sa gitna ng dilim ng parking lot, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang larawan ng kanyang mga magulang sa probinsya na may kasamang maikling babala. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Paano niya lalabanan ng isang kaaway na handang gamitin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao para lamang sa kapangyarihan? Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang ticking time bomb para kay Elena. Nakaupo siya sa kanyang silid. Ang mga ilaw ay nakapatay. Tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kaunting linaw sa mga litratong nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga mukha ng kanyang mga magulang sa probinsya na matagal na niyang hindi nakakasama
ay nakatingin sa kanya ng may kapayapaan, isang kapayapaang pilit na winawasak ng banta ni Clara. Hindi siya makatulog. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa hardin ay nagiging tunog ng panganib sa kanyang pandinig. Alam niyang hindi ito biro. Ang mga taong katulad ni Clara, na walang inaalintana, kundi ang sariling interes, ay kayang gawin ang lahat ng marumi para lamang manalo. Ngunit habang tinititigan niya ang mga litrato, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang pagmamano niya sa kanyang ama bago siya lumuwas ng Maynila. Ang mga salitang, "Anak, ang dangal ay hindi nadidiktahan ng sinuman. Ito ay nasa iyong pagkatao." Sa madaling araw, nagpasya si Elena. Hindi siya magpapasailalim sa takot. Kung susuko siya ngayon, hindi lang ang kanyang karera ang mawawala. Pati na rin ang pagkatao na pilit niyang binubuo mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kakilala, isang abogado na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ang taong tumulong sa kanya noong mga unang taon niya sa Maynila. "Kailangan ko ng tulong mo, attorney. May isang tao na sumusubok na manira sa pangalan ng pamilya ko gamit ang mga kasinungalingan." Ang sabi niya, ang boses ay matatag na. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elena ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mansyon ni Don Fernando, na dati ay nagsisilbing proteksyon, ngayon ay naging basihan niya ng pag-atake. Hindi siya maghihintay na umatake si Clara. Siya ang gagawa ng unang hakbang. Pagdating ng umaga, sinalubong siya ni Don Fernando sa almusal. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng malalim, tila nababasa ang lahat ng nangyari sa nakaraang gabi. "Elena, nakita ko ang balita. Mukhang may mga taong hindi matanggap ang iyong tagumpay. Huwag kang mag-alala. Ang mansyong ito ay kuta ng katotohanan. Tay, may kailangang malaman kayo tungkol sa nakaraan ko." Ang pagsisimula ni Elena, ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape. "Ayaw kong magkaroon ng lihim sa pagitan natin dahil kayo ang nagbigay ng tiwala sa akin na hindi ko natanggap sa loob ng 10 taon. Habang ikinukwento ni Elena ang tunay na pinagmulan ng kanyang pamilya, hindi isang kahihiyan, kundi isang kwento ng pagsisikap sa kabila ng hirap. Ang ekspresyon ni Don Fernando ay nanatiling maunawain. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Sa halip, isang ngaham ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. "Elena, ang tunay na dangal ay hindi sinusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ang pamilya mo ay dapat mong ipagmalaki dahil sila ang naghubog sa babaeng nakatayo sa harap ko ngayon," ang wika ng matanda. Ang banta ni Clara, na dati ay isang higanteng pader, ay biglang lumiit. Hindi ito dahil nawala ang panganib, kundi dahil nawala na ang takot sa kanyang puso. Handa na siyang harapin si Clara at sa pagkakataong ito, hindi siya mag-iisa. Ngunit hindi niya alam, si Clara ay abala sa pakikipag-ugnayan sa media, naghahanap ng anggulong muling magpapabagsak sa kanya. Ano ang susunod na plano ng babaeng ito na magdadala ng gulo sa kanilang lahat? Sa isang madilim at maingay na coffee shop, si Clara ay nakikipagkita sa isang reporter na kilala sa paggawa ng mga iskandalosong balita. Ang usok ng sigarilyo ay humahalo sa amoy ng kape. Lumilikha ng isang atmosfera na punong-puno ng kalituhan. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga kopya ng mga dokumentong ninakaw mula sa lumang records ng probinsya ni Elena. Mga dokumentong pilit na binigyan ng maling interpretasyon para palabasing may kasalanan ang pamilya ni Elena sa nakaraan. Siguraduhin mo na ito ang magiging headline bukas. Ang utos ni Clara, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa kasamaan. Gusto kong makita ang pagbagsak ni Elena. Gusto kong makita kung paano siya palalayasin ng matandang Fernando kapag nalaman nito ang baho ng kanyang pinagkakatiwalaan. Ang reporter, na mukhang sanay na sa ganitong uri ng gawain, ay tumango at kinuha ang folder. "Sigurado ka ba rito, Clara?
Kapag napatunayang peke ang mga ito, ikaw ang makukulong. Huwag kang mag-alala, sagot ni Clara habang umiinom ng kanyang inumin. Ang kanyang ngiti ay tila isang sumpa. Mayroon akong mga koneksyon na magsisiguradong ang balitang ito ay magiging katotohanan sa mata ng publiko. Ang mga tao ay mahilig sa mga kwentong nagpapakita ng pagkakamali ng iba. Iyan ang kahinaan nila. Samantala, sa opisina ni Elena, hindi niya alam ang papalapit na bagyo. Siya ay abala sa pakikipag-ugnayan sa mga kontraktor para sa pagpapaayos ng isang lumang gusali. Ang bawat tawag at bawat pirma ay ginagawa niya ng may sigasig. Ngunit ang kanyang abogado ay pumasok ng may mukhang puno ng pag-aalala. Elena, may balita ako. May isang reporter na nagtatanong tungkol sa pamilya mo sa probinsya. Mukhang may nagbabayad para ilabas ang isang kwentong hindi maganda tungkol sa inyo, ang ulat ng abogado. Huminto si Elena sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal na niyang kinimkim. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Hindi na lamang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay pag-atake na sa kanyang pagkatao at sa karangalan ng kanyang mga magulang. Attorney, huwag tayong maghihintay na sila ang maunang sumabog. Ang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Ihanda ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay sa kalinisan ng pangalan ng pamilya ko. At ilabas natin ang totoo tungkol sa mga transaksyong ginawa ni Clara noong siya pa ang namamahala sa marketing department. Ang laban ay nagsisimula na. Sa isang bagong antas, hindi na lamang ito usapan ng kumpanya. Ito ay usapan na ng dangal. Habang papalabas ang reporter ng coffee shop, hindi niya napansin na may isang taong sumusunod sa kanya. Isang tauhan ni Don Fernando na matagal nang nagmamasid sa bawat galaw ng mga kaaway ng pamilya. Ang plano ni Clara, na akala niya ay perpekto, ay nagsisimula ng mabuwag dahil sa bawat galaw na ginagawa niya. May mas mataas na kapangyarihan ang nakabantay sa bawat sulok. Anong mangyayari sa susunod na araw kapag ang mga pahayagan ay lumabas na? Magiging tagumpay ba ang plano ni Clara? O ito ang magiging mitya ng kanyang sariling pagkawasak? Ang liwayway ay dumating na may kasamang kakaibang tensyon sa hangin. Sa bawat newsstand sa lungsod, ang mga pahayagan ay nakapaskil. Ang headline ay nakasulat sa malalaking titik na nagpapahiwatig ng isang malaking iskandalo tungkol sa pamilya ni Elena. Si Clara, na nakaupo sa loob ng kanyang kotse, ay hindi mapakali habang pinagmamasdan ng mga tao na bumibili ng pahayagan. Ang kanyang plano ay tila nagtatagumpay. Ang bawat taong nakakabasa ng headline ay nagpapakita ng gulat at pagkadismaya. Ngunit sa loob ng mansyon ni Don Fernando, ang atmosfera ay ibang-iba. Walang gulo, walang sigawan. Sa halip, isang seryosong pag-uusap ang nagaganap sa pagitan nina Elena, Don Fernando, at ang kanilang legal team. Hawak ni Elena ang isang kopya ng pahayagan. Ang kanyang muka ay hindi mababakas ng takot. Sa katunayan, siya ay mahinang napangiti. Clara, akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat hakbang mo? Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Pagdating ng 10:00 ng umaga, isang malaking press conference ang pinatawag ni Don Fernando. Ang lahat ng malalaking media outlets ay dumalo. Umaasang makakita ng pagbagsak ni Elena. Si Clara, na nagkunwaring naroon upang magmalasakit sa kumpanya, ay nakaupo sa harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na awa. Nang magsimula ang press conference, si Elena ang humarap sa mga mikropono. Hindi siya nagtago. Hindi siya yumuko. Narito ako ngayon, hindi upang magtanggol sa mga kasinungalingang inilabas sa media. Ang boses ni Elena ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matapang. Narito ako upang ipakita ang katotohanan
na pilit nilang binubura. Sa isang iglap, ang screen sa likod ni Elena ay nagpakita ng mga dokumento. Hindi lamang ang paglilinis sa pangalan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ang mga ebidensya ng malawakang panloloko ni Clara sa pondo ng kumpanya at ang kanyang pakikipagsabwatan sa media para manira ng kapwa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang mga mukha ng mga reporter ay nagbago mula sa pagiging mapanghusga patungo sa pagkabigla. Si Clara, na kanina ay nakangisi, ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang bag. Pilit na gustong tumakas sa sitwasyon, ngunit ang mga gwardya ay nakabantay sa bawat pintuan. Hindi lang ito tungkol sa akin, Clara. Dagdag ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clara. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng halaga sa katotohanan na matagal mong tinapak-tapakan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Ang bawat tanong ay isang dagok para kay Clara. Ang dating bida sa iskandalo ay naging biktima ng kanyang sariling kasamaan. Sa sulok ng silid, si Kengo, na narinig ang balita, ay dumating at nakita ang eksena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan, ngunit alam ng lahat na huli na ang lahat para sa kanya. Ang pagkapanalo ni Elena ay hindi lamang tagumpay ng kanyang pangalan, kundi isang tagumpay ng lahat ng kababaihang pilit na winawasak ng ambisyon ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, si Don Fernando ay tumayo at ipinahayag ang tuluyang pagtanggal sa anumang koneksyon ni na Clara at Kengo sa kumpanya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa paghihiganti ni Elena, kundi dahil sa sarili nilang mga kamalian. Ngunit sa paglabas ni Clara sa gusali, mayroon siyang isang huling tingin kay Elena, isang tingin na puno ng pagbabanta. Ano pa ang natitirang baraha sa kamay ng isang babaeng wala na talagang mawawala? Ang gusali ng kumpanya ay puno ng mga pulis na dumating upang sunduin si Clara. Ang bawat hakbang ng babae, habang siya ay inilalabas sa mga posas, ay kinukuhanan ng mga kamera. Isang eksenang hindi kailanman inakala ni Clara na mangyayari sa kanya. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay nakakalat sa sahig at ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang-basa ng luha at pagkataranta. Si Kengo, na nanonood sa gilid, ay hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya. Siya ay tuliro. Ang kanyang mundo na binuo sa panlilinlang ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Pagkaalis ng mga awtoridad, ang kumpanya ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit ang hangin ay naging magaan. Si Elena ay nakatayo sa kanyang opisina, pinagmamasdan ng lungsod mula sa mataas na gusali. Ang bawat gusali na kanyang nakikita ay simbolo ng kanyang pagbangon. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nananatiling sugatan. Hindi dahil sa nawala si Kengo, kundi dahil sa pag-alala kung paano naging ganito kasama ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Pumasok si Don Fernando sa kanyang opisina. May dalang isang baso ng mainit na tsaa. Inilapag niya ito sa mesa ni Elena at tumingin sa labas ng bintana. Alam mo, Elena, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyong sarili. Ang bigat na dinadala mo sa iyong dibdib ay hindi mo na kailangan pang pasanin. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa. Tay, hindi po ako naghihiganti. Gusto ko lang po na matuto silang tumayo sa sarili nilang pagkakamali. At ginawa mo yon, sagot ng matanda. Ngayon, ang kumpanyang ito ay tunay na nasa kamay na ng taong marunong magpahalaga sa bawat bato at semento nito. Habang nag-uusap sila, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Elena. Mula kay Kengo. Ang mensahe ay maikli. Patawarin mo ako, Elena. Wala na ako sa kumpanya. Wala na rin si Clara. Napagtanto ko na ang lahat ng ginawa ko ay isang malaking pagkakamali na hindi ko na kailanman mababawi.
Hindi tumugon si Elena. Sa halip, ibinaba niya ang telepono at itinabi ito sa drawer. Hindi na kailangan ng sagot. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na tugon na maaari niyang ibigay. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa wakas, malaya na siyang bumisita sa kanila nang walang dala na kahihiyan, kundi ang karangalan na kanyang pinaghirapan. Ngunit bago siya makapagpahinga, isang tawag ang muling pumasok. Hindi mula kay Kengo, kundi mula sa ospital. Isang tawag na nagpapahiwatig na may isang huling kabanata na kailangan niyang harapin. Si Clara, sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, ay nakaranas ng isang aksidente habang patungo sa presinto. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa manipis na sinulid. Ano ang gagawin ni Elena? Susubukan ba niyang iligtas ang taong sumira sa kanyang buhay? O hahayaan na lamang niya ang tadhana na magdesisyon? Ang mga ilaw sa hallway ng ospital ay kumukurap-kurap, lumilikha ng malamig at nakakatakot na atmosfera. Naririnig ni Elena ang bawat hakbang ng mga nurse na nagmamadaling tumakbo. Ang bawat tunog ng gulong ng stretcher sa sahig ay tila isang babala ng paparating na kawalan. Pagdating niya sa tapat ng intensive care unit, nakita niya ang mga doktor na pilit na isinasalba ang buhay ni Clara. Ang babaeng minsang sumira sa kanyang mundo ay nakahiga doon. Walang malay, ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at dugo. Mukhang hindi na ang matapang na babaeng nakilala niya. Lumapit si Kengo sa sulok ng hallway. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto ng ICU. Siya ay mukhang matandang hindi na paghandaan ang bigat ng mundo. Nang makita niya si Elena, bahagyang umurong ang kanyang balikat. Elena, hindi ko alam kung bakit ka narito. Hindi mo na kailangang gawin ito. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Hindi ako narito para sa'yo, Kengo. Narito ako dahil kahit anong sama ng ginawa niya, hindi ko kayang hayaang may mamatay ng walang kapayapaan sa kanyang puso. Maya-maya, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng limitasyon ng medisina sa gitna ng trahedya. Ang kanyang kalagayan ay kritikal. Marami siyang internal na pinsala. Kung may mga taong dapat siyang makausap, ngayon na ang tamang panahon. Pumasok si Elena sa loob. Ang ingay ng mga makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Clara ay ang tanging musika sa loob ng silid. Ang bawat pagtunog nito ay tila isang mahinang tibok ng isang buhay na unti-unting naglalaho. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Clara. Ang balat nito ay malamig at matigas. Clara, bulong ni Elena, nandito na ako. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang pagkilala niya kay Elena ay mabagal, puno ng hirap. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Hindi ito isang paghingi ng tawad, kundi isang pag-amin sa kanyang matinding inggit at pagkakamali. Ang bawat salita ay putol-putol, puno ng pagsisisi na matagal na niyang kinimkim sa likod ng kanyang mga maskara. Bakit hit? Bakit ka narito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Dahil ang pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ginawa mo, kundi sa kung anong uri ng tao ang gusto kong manatili sa akin. Sagot ni Elena. Sa sandaling iyon, ang galit ni Elena ay tuluyang naglaho. Ang paghihiganti na dati ay naging mitya ng kanyang pagbangon ay pinalitan ng awa. Ang kanyang pagkatao, na pilit na winawasak ng mundo, ay naging mas buo sa pagyakap sa katotohanang ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sugat. Ngunit habang unti-unting humihina ang tibok ng puso ni Clara, may isang bagay na ibinulong ang babae bago siya tuluyang mawalan ng malay. Isang lihim tungkol sa mga dokumentong hindi pa nailalabas na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng tao sa kumpanya.
Ano ang lihim na yon? At paano ito makakaapekto sa hinaharap ni Elena? Ang bawat tibok ng makina sa loob ng ICU ay tila bumabagal, parang isang orasan na nauubusan ng huling segundo ng buhay. Matapos ang bulong ni Clara, si Elena ay naiwang nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa kawalan. Ang lihim na nabanggit ni Clara, isang account sa ibang bansa na naglalaman ng mga kontratang pekeng pinirmahan ni Kengo sa likod ng kumpanya, ay isang bombang nakatago na maaring magpabagsak hindi lang sa reputasyon ng pamilya, kundi sa mismong pundasyon ng negosyong pinaghirapan ni Don Fernando. Lumabas si Elena ng silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng bigat. Hinarap niya si Kengo na nakatayo sa labas. Ang mga mata ng lalaki ay nagtatanong. Ano ang sinabi niya? Elena, sabihin mo sa akin, ano ang sinabi niya? May mga dokumento siyang tinago, Kengo. Mga kontratang magdidiin sa'yo sa mga illegal na transaksyon na hindi ko pa nakikita sa audit. Ang sagot ni Elena. Ang boses ay matigas ngunit walang bakas ng pagkamuhi. Kung totoo ang sinabi niya, hindi lang ang kumpanya ang mapapahamak, kundi pati ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Si Kengo ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay sumapo sa kanyang ulo. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na sapat para ayusin ang mga nagawa niyang pagkakamali. Sa gitna ng kanyang pagluluksa sa sariling mga kahangalan, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Elena, isang digital key na magbubukas sa nakatagong database ni Clara. Pagbalik ni Elena sa mansyon ni Don Fernando, sinalubong siya nito sa sala. Ang matanda ay tila pagod na sa dami ng nangyari. Nahanap mo na ba ang sagot, Elena? Oo, Tay. Pero hindi ko alam kung handa na ang kumpanya sa katotohanan ito. Wika ni Elena habang itinuturo ang laptop. Habang binubuksan nila ang mga file, bumungad ang isang serye ng mga email at video recordings. Hindi lang si Kengo ang sangkot. May mga pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno at mga business partner na akala nila ay katuwang. Ngunit sila pala ang nagpapatakbo sa madilim na negosyo ni Clara. Ang pagtuklas na ito ay hindi na lamang usapin ng pamilya. Ito ay naging isang pambansang iskandalo na kayang sumira sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Kung ilalabas natin ito, marami tayong madadamay, pag-aalala ni Don Fernando. Ngunit kung itatago natin, mananatili tayong nakagapos sa kasinungalingan ni Clara habang buhay. Sa gitna ng desisyon, isang tunog ng sirena ang naririnig sa labas ng mansyon, mga pulis. Ang mga taong kasabwat ni Clara ay hindi papayag na ang lihim ay mabunyag. Ang bawat bintana ng mansyon ay tila nagiging target ng isang paparating na panganib. Si Elena ay napatingin sa mga dokumento at pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na nanginginig. Sa sandaling ito, ang kanyang pag-ibig sa katarungan ay nalagay sa isang matinding pagsubok. Handa ba siyang magsakripisyo ng lahat? Kahit ang sariling seguridad, para lamang sa katotohanan, ang paligid ng mansyon ni Don Fernando ay naging isang teatro ng tensyon. Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa madilim na bakuran, habang ang mga armadong tauhan ng mga kasabot ni Clara ay nakapaligid sa labas ng gate. Tila mga buwitreng naghihintay sa isang pagkakataon. Sa loob ng library, ang bawat segundo ay mahalaga. Hawak ni Elena ang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-a-upload ng lahat ng ebidensya sa isang server na hindi maabot ng kahit sinong hacker. Elena, bilisan mo! Hindi natin sila mapipigilan ng matagal. Sigaw ni Don Fernando habang nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang matandang baril na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na protektahan ang kaisa-isang taong naging totoo sa kanya sa gitna ng lahat ng panlilinlang. Sa labas, ang tunog ng pagbasag ng mga bintana ay nagbigay ng hudyat sa simula ng gulo.
Ang mga gwardiya ng mansyon ay nakikipaglaban sa mga intruders. Ang bawat tunog ng bawat paghampas ng kahoy sa bakal ay nagpapahiwatig ng tindi ng sitwasyon. Si Elena, sa kabila ng takot, ay hindi huminto. Ang kanyang focus ay nasa screen. Ang pag-upload ay nasa 99%. Sige na, please. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pawis at luha. Biglang bumukas ang pinto ng library ng malakas. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay nakatakip ng maskara. Ngunit bago pa sila makalapit kay Elena, isang pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang mga pulis ay nakapasok na sa bakuran. Ang kaguluhan ay naging isang tunay na bakbakan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nagawa ni Elena na pindutin ang enter. Ang lahat ng datos ay naipadala na sa mga pangunahing news networks at sa opisina ng gobyerno. Tapos na! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng ginhawa. Ang mga armadong lalaki ay nag-atubili nang makita ang pagdating ng mas maraming pulis. Sa isang iglap, ang kanilang kapangyarihan ay naglaho. Isa-isa silang sumuko. Ang kanilang mga armas ay itinapon sa sahig. Si Elena ay napaupo sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagod. Ang panganib ay lumipas, ngunit ang sugat ng gabing ito ay mananatili sa kasaysyan ng kanilang pamilya. Si Don Fernando ay lumapit sa kanya at inalayan siyang tumayo. Nagawa mo, Elena. Ang katotohanan ay hindi na mabubura ng kahit sino. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Elena. Si Clara ay pumanaw na. Ang babaeng naging ugat ng lahat ng gulo ay hindi na nakakita ng pagtatapos ng kanyang sariling kasamaan. Si Elena ay tumingin sa malayo, sa papalubog na araw sa bintana. Iniisip ang lahat ng nangyari. Ang kumpanya ay malinis na. Ang mga kontrabida ay wala na. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang mapait na uri ng kalungkutan. Ano ang susunod para sa isang babaeng nagwagi sa digmaan ngunit nawalan ng bahagi ng kanyang kaluluwa sa proseso? Ang liwanag ng araw sa bukid sa probinsya ay tila mas maliwanag at mas sariwa kaysa sa anumang umagang naalala ni Elena. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang bawat tanawin ay isang paalala ng kapayapaan na matagal niyang hinangad. Sa isang maliit na balkonahe, na gawa sa kahoy, nakaupo siya habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa malawak na palayan. Wala ng mga dokumento, wala ng mga banta, wala ng mga taong pilit na humihila sa kanya pababa. Ang kumpanya ay maayos na ang pamamalakad sa ilalim ng mga bagong leader na pinili ni Don Fernando, mga taong may dangal at tunay na malasakit. Si Kengo, matapos ang pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen, ay madalas na nagpapadala ng mga sulat ng pagsisisi na hindi na kailanman binubuksan ni Elena. Pinatawad na niya ang lalaki, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng kahit anong pait sa kanyang bagong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang kinabukasan. Sa bawat guhit ng kanyang mga bagong disenyo ng mga abot-kayang bahay para sa mga nangangailangan, nararamdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ito ang kanyang diwa, ang arkitekto na nagtayo ng sarili niyang buhay mula sa guho. Sa isang sulok ng kanyang mesa, isang maliit na litrato ni Clara ang nakalagay, hindi bilang paggalang sa kanyang mga nagawa, kundi bilang pag-alala sa trahedya ng isang taong hindi nakahanap ng liwanag. Si Elena ay hindi nagtataglay ng puot. Ang katarungan ay nakamit na at ang kapayapaan ay narito na sa kanyang mga kamay. Elena, anak, handa na ang agahan. Tawag ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Ngumiti si Elena, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Sa kanyang pagtayo,
Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, ang bawat gabi ng pag-aalinlangan ay naging mga hakbang lamang patungo sa kanyang tunay na sarili. Natutunan niya na ang pinakamahalagang gusali na maaari niyang itayo ay hindi iyari sa bakal o semento, kundi ang isang buhay na matatag, marangal, at puno ng pagmamahal. Ang kwento ng kanyang pagsasakripisyo at pagbangon ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay ang kanyang pamana. At sa bawat paghinga niya, alam niyang siya ay malaya na. Sa wakas, siya ay tahanan na.